Eme. Welcome to our vlog. Welcome to our TED Talk. May pa-microphone pa. Ayoko mag-ganyan. Hindi, para ano lang ganyan. Para Malakas yung, na ba yan? para yung voice. Pag nandito, Okay lang. i-clip ko na lang dyan para Baka ayan. Hindi, awakan ko na lang. Ganyan lang. Para ano. Hindi, ate, mag-set ka na lang ng ano. Huwag ka na magtanong-tanong. How, Charles? Kasi English, Tagalogin mo. Hindi Tagalog yung mga tanong, syempre. Ano pala, welcome. Ang guest natin for tonight. Ang aking, roommate ba? Hindi naman roommate. Flatmate. Housemate. Housemate. Sa bahay ni Kuya dito sa Kuwait. Nakabahan ako. Si Shireen pala. Ayan. Andali, pwedeng banggitin yung company or hindi na. Ano na lang, industry. Industry na lang. No. Ano pala siya? She's a flight attendant. Oh. She's working in an airline industry. Oh, 'di ba? Hindi lang po halata. Uy, lata naman. Hindi lang po halata. Matangkad to. Kasi since nakaano tayo, hindi Naka-sit down lang. yeah. So, ayun na nga. Brief story lang paano ka nakarating sa Kuwait. Saan natin? Sige nga. So, sa Kuwait, nag-ano lang ako, yung brief story. Hindi, kasi, before, I was teaching. Then, nag-resign ako noon. Tapos, nag-decide ako na mag-apply sa Manila. Pero that time, nung nag-ano ako sa Manila, nag-apply ako kung saan-saan. Tapos yung cousin ko, before dito siya nag-work sa Kuwait. Nag-message siya sa akin, sinend niya sa akin yung link na. Hindi po ba siya sa Kuwait? Wala na, nasa Canada na siya. Oh, okay. So, kami, sinabi niya sa akin, mag-apply ka dito. So, trinay ko lang, nag-send lang ako ng CV, tapos tinawagan ako na, okay, may schedule ka ng ganitong, August 1, 2, 3, 4, 5. So, doon lang ako mamimili. Sabi ko, August 1. Para nandun agad ako sa unay. Para yung kaba ko, mawala na nandun agad. So, yun, pero, on process na, nag-apply na ako nun sa call center. Okay. Nag-try ako ng call center. No? Nakatatlong apply ako sa call center. Doon lang ako sa patatlo na-hire. Kasi medyo eng-eng ako sa English. Hindi ako masyadong sa English. Tapos yun, nakapag-apply ako yun. August 5, nalaman ko na yun yung final interview namin na na-hire ako. Oh, perfect. So, August 5 na, hindi. Parang August 1. Pa-humble, no? Kunwari, lang, eng-eng siya sa English, pero pa-humble lang yan. Hindi kasi ate, parang August 1 yun, tapos parang nireschedule pala ako nun. Ang pinili ko August 1. Tapos nireschedule nila ako August 2, August 3. Hanggang sa tumapat siya ng August 5. Na yung August 5, supposed to be start ko sa call center. Tapos yun, mas green up ko yung opportunity na, pero pa lang yun, interview pa lang yun, yung August 5 ko, dito sa Kuwait. So, hindi ko alam kung nag-take risk ako or hindi ko na napag-isipan. Basta ang inano ko na sige, dito ako sa Kuwait mag-apply. Hindi ko na, dinisregard ko na yung call center. Tapos yun, nung August 5, within that day, nalaman ko din na hired ako. Perfect, no? Isang lang. Oo. Diba? Kasi siya basta yun yung nandun na yung nag-interview nung August 5, yung employer. Tapos, dire-diretso na, nandun na din yung orientation ng hapon. Morning. As in, sobra bahang-baha nun sa Makati. Makati ba yun? Basta sobrang baha nun sa oo. Tapos, kami nun, yung, kailan ako, 30 kami na, basta konti lang kami na guest experience leader na na in-interview.
Tapos kada labas, so nakapila kami doon. Kada labas, hindi ko nakuha. Ganon, hindi sila nakuha. Parang sinasabi na agad. Oo, Like, agad. hired ka Oo, or ganon. Tapos nung time ko na sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung anong will mo. So, Yeah. ganon. Nung during ng interview, so, kausap ko yung siya ay head ng HR. Alam ko siya yung head ng HR that time. Tapos yun, sabi niya, teacher, ganyan. Sabi ko yung background ko, ganun. Kasi di ba usually sa interview, tell me about yourself, Oo, ganyan. ganun. Tapos yun, after nun, na naman ako, sinabi niya ako, okay, I like you, ganun na, balik ka dito after ng sa hapon, gano'n, kasi may orientation. Tapos yun. Orientation agad. So, Oo. ibig sabihin hire niya talaga. Oo. Yeah. Tapos luckily din, in-offer nila sa akin yung guest experience leader. Okay. Oo. Dapat crew. Crew talaga yung in-applyan ko kasi wala naman akong alam na anong trabaho, ganyan. Good thing na lang din na ako na hire ako as guest experience leader kasi kung crew. Kaya ng sahod ko. So, doon ako sabi ko, ay, buti na lang at least hindi ako inano ni Lord na mas mababa yung sahod. Iba talaga no. Inano pa din na yung Deal sahod talaga ay ni Lord. Ayun. Tapos nakarating na ako dito ng December 2019. 19. Oo. Tapos ilang years ka doon sa work na yun bago ka nag-transfer? Nag-end ako nitong last year, May 1, 2023. 3 years? 3 years, more than 3 years. Yeah, pwede naman. So, 3 years and 5 months. Ganon. Tapos, nag-transfer ako sa IKEA. Oh, okay. May 1 ako nag-end ng McDonald's. May 3 na-hire ako nag-start ako ng IKEA. Nag-IKEA ka pa pala. Yes. Okay. Like for more than a month. Okay. Tapos, during ako nasa IKEA, yon na-receive ko yung email nitong airline. Okay. And then yun, nung pagka-receive ko ng email, pinasis ko siya silently. Tapos yun, nung na-hire na ako, sabi ko, okay, time to resign. Yeah. Hindi, kasi kung 1 month ka lang sa IKEA, under probation pa naman yun, Oo. pwede naman mag-resign. Pero nagbayad ako. Eh? Mm-mm. For 1 year? Hindi. Ilang? Ginawa nilang parang 2 months, mahigit or 3 months. So, Talaga like ba? 100K. Pero yun nabayaran. na-transfer na yung visa mo sa kanila? Na-transfer na yung visa ko nung, kasi hindi ako pwede mag-start sa kanila nang hindi na-transfer. So, May 1, yung visa mo yung pinabayaran doon? oo, yung visa ko nga. So, May 1, di ba nag-end na ako sa McDonald's? Nung May 2, prinasis ko yung kasi May 2, pinag-i-start na nila ako. Kasi yung visa ko nga, hindi pa ayos yun. So, nung May 2, yun yung doon nila inayos. Kinonta ko yung sa McDonald's at saka yung sa IKEA. Tapos May 3 yun, sinabi, okay, start ka na. Ganun lang, mabait si Lord. Amazing, di ba? As in, super yun natin. Kasi, alam mo yung yung application na Victory. Victory ay siya, yung Christian Church? Church. Victory, yeah. Oo. So, may application sila sa phone na Victory. Okay. Tapos, meron doon yung mga messages, yung mga prayers mo. Yeah. Tapos, ilalagay mo din yung mga prayers mo. Tapos, Lagay mo doon. nung nag-resign, bago ako mag-resign, nakalagay ko doon, okay, will mo ba na mag-resign ako? Ganyan. Tapos, may mga signs siya na, parang hudyat na, okay, go. Ganon. Parang you have peace na, sige, you can go. Okay. Tapos, yun nakapag-resign na ako. Tapos, during my, yung rendering ng, ko sa McDonald's, yung 3 months, may, ulit ako, prayers ulit ako na. Sabi ko, sana smooth lang yung pag-alis ko ng McDo. Sana yung pag-release nila sa akin, smooth lang din. Tapos sana mabigay na mabilis lang yung indemnities ko. Sana ba pas yung pag-transfer ng visa sa makahanap ako ng maayos sa trabaho, ganyan. Lahat yun talaga, as in super, smooth lang Smooth lahat lang din nangyari. talaga. Yung, anong tawag doon? Yung indemnities. Nakuha ko yun within a week. Oh, perfect. Na yung iba, umabot ng 3 months. Oh, As baka in, yung super iba pa tagal. nagka-shuunon pa. As in, super tagal nila nakuha. Tapos sabi ko, buti na lang ako.
ano ni Lord talaga na maano ako. Tapos yun. Tapos May 28, nasa IKEA na ako noon. Duty ako. Ayoko talaga ng panggabi sa IKEA. Oo. Tapos Kiran. Oo. Ayoko ng ano. Okay lang naman. Wala namang problema. Hindi naman ako nag-ano. Pero, trabaho pa din. Siyempre, nandiyan yan yung trabaho yan eh. Hindi go. Pero ako, ano, ang ginagawa ko nga, sabi ko, parang hindi bukal sa loob ko na mag-duty ako ng gabi. Wala kang peace, kumbaga pa. Kasi mag-duty ako ng ano, ng alas 2 hanggang alas 11. So, alis ako dito ng mga 12. Kasi 2 hours biyahe. 12 midnight? Hindi, 12 ng tanghali. Tanghali, okay. Tapos pag uwi, 11 yung out. Balik na dito almost 1 a.m. na, ganyan. Oo. Kasi 2 hours yung biyahe. So, ang tagal. Tulog ka na sa biyahe, ganun pa. So, ano, kaya ayoko talaga. Ayoko ng paggabi. Tapos, ang ano pa namin, yung dati naming bahay, hindi masyadong safe, madilim. Oo. Kasi, alam mo yung sa may Apollo, Oo. o doon ka bababa, Oo. tapos dadaan ka pa ng also, tapos, ano, di ba madilim yung part na yun. So, hindi ko, ano, sabi ko, ayoko mag-panggabi. Tapos yun, nung na-receive ko, sabi ko, isip na ako ng isip, sabi ko, oh my God, ganyan, ganyan. Pero, wala akong sapatos, wala akong coat. Kasi may mga ano sila eh, kung anong suot mo dapat pagpunta doon eh. Tapos yung mga requirements, ganyan, ganyan. Kinanta ko yung isa kong friend. Sabi ko, uy, meron ka bang ganito, ganyan. Pahiram ako. Mga sapatos, yung coat, yung palda. Naghanap ako dyan. Naghanap kami dalawa. Kasi gusto niya din mag-apply. Tapos yun, luckily, nakapasok naman ako. Tapos nung ano, during the process, dasal ako ng dasal, sabi ko talaga, Lord. Pero nung before pa nung pumunta ako dun sa ano, yung sa ano na yun, screening time, inapag-pray ko na, sabi ko, Lord, pag ginising mo ako na maaga, this one is for me. Oo. May mga ganun ako. Inano ko si Lord, no, Lord, alarm clock kita ngayon. Oo, Alam may mo na. ganun ako ate. May ganun ako. Talagang sabi ko, pag ginising mo ako na maaga, Lord, para sa akin. Ginising ako, sabi ko, aga, okay. Sige, gagawa. Tapos before pa, sabi ko, pag nakompleto ko lahat ng mga ano, may damit ako, ganyan-ganyan. Para sa akin to. Pag ginising mo ako ng maaga, akin to, ganyan-ganyan. Tapos ang dami kong mga ano, basta laging kay Lord, 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 ganyan. Mga exams, talagang during ano, the process nasa IKEA ako, nag-aaral ako ate. Kasi may mga ano ko, may mga exam, ganyan daw, may mga interview. Oo. Sabi ko, search na ako ng mga interview sa Airline. flight attendant, tapos search na ako ng mga ano sa mga exam, yung mga English, mga ganyan, kung ano mga ano. Ang dami, basta nag-aaral talaga akong mabuti. Ganun. Ayun, tapos, for the preparation. Yun naman, yun lang. Nakapasok naman. Nakapasok naman. Working na, more than a year. Yay, naka-travel na somewhere. Yeah. Around Naka-ano the na globe. ako, madami-dami na, parang mga 8 or 9 countries na yung napunta. Diba? Na-layover. Yun. Yung talagang Na-explore ko talaga. So far diba? yun. Amazing. I am amazing. May kodigo ka sa may kodigo. So, ano pala, ayun, since OFW ka na, parang work abroad, ano yung difference ng life sa Pilipinas? Yung talagang masasabi mo, ibang-iba talaga, pero mas better siya. Ano mo yun? Actually, nung nag-start ako as an OFW, sobrang ang laki ng difference. Start pa lang. Sobrang laki ate. Yung yung takbo ng buhay, iba. Kasi, syempre yung sa Pilipinas, nung nagtatrabaho ko, magkano lang naman, sa sahod na Sahod pa lang. sobrang laki ng sa sahod pa lang. Syempre, hindi naman sa di ba, yung nga natin, basic necessities. So, meron naman tayo. Pero syempre, part na din yung pera. Kasi without money, hindi ka rin makakabili ng pagkain mo, hindi ka rin Yun, may trabaho naman, pero hindi sapat yung Parang surviving. Oo, parang ganun lang. Nung Wala nandito lang. na at least kahit pa paano yun. Slowly sure. Na nakakapagbigay sa magulang, sa family. Tapos, yung mga childhood, mo, na inner mo na, child. nahihil mo na yung inner child mo, yun.
Pabili Alam na mo ng shoes. nung nandito ako, nung unang sahod ko, di, syempre, dun lang sa sa may Hawali yung accommodation na. Kada buwan ate, may chocolate ako. Yung multi-series na malaki, yung nakaganon. Tinitingnan ko lang yung before, sabi ko, ala, ang mahal-mahal naman ito. Pero nung nandito na ako, bumibili talaga ako. May chocolate lagi ako sa grocery ko. Tapos yun, nakakapag-seafoods ako anytime. Pag gusto ko ng pasta. Basta kung anong gusto ko ngayon, Madali na. madali na. Unlike kung halimbawa nasa Pilipinas, parang ang hirap. Out of reach siya, parang Oo, pinapangano kasi lang. dati yung halimbawa katulad ng mga pagluluto ng pasta-pasta, Mm. hindi na ako nakakapagluto ng pasta ng Mm. basta occasionally, minsan nga hindi man ako nakakain, nakakakain lang ako pag yung sa nagluluto yung kaibigan ko eh. Ganun lang. Sobrang laki ng difference ng pagtira mo I mean, ng pagiging OFW mo, tapos yung versus dun sa life mo na nasa Pilipinas. Parang na-realize ko din yan. Alam mo yung yung, let's say, yung mga pasta-pasta, yung mga food, parang ano din kasi yan, mindset na tinanim sa atin. Na alam mo yon pag birthday spaghetti. Oo. Pero possible naman siya kainin kahit over the weekend lang. Oo. Ganyan, diba? Yung Parang, nag-crave ka lang. parang naging trauma tuloy siya. Parang Hindi, naging alam mo yun, trauma. parang lang siya, parang napakasimple lang, pero malaki yung impact sa atin. Exactly. Yeah. Yung halimbawa katulad nung yung corned beef na lang ate. Diba? Kami nung 'di ba sa Pilipinas, meron yung maliliit na corned beef, maliliit na lata. Hahatiin yan ni inay, lutuin yan doon sa kawali. Hahatiin na yan, portion, apat kami magkakapatid. So, apat-apat yan. Ang gawa ko pa nun, gigising ako ng maaga, kukulbitan ko lahat ng tika-konti yung para madami yung corned beef. Yun lang. Alam mo na, may tip. Yun, ganun yung ko. Kasi syempre, mahirap nga talaga yung buhay. Alam mo yung isang Lucky Me. Mayaman ka na, parang yaman mo na pag may Lucky Me before. Tsaka isang Lucky Me ate, hati-hati kayong buong pamilya. Lalagyan lang ng malunggay, maraming sabaw, lagyan ng asin para may lasa pa. Ganon, di ba yung life? Ngayon, nakakain na ako ng akin ng isang buong Lucky Me. Akin lang, minsan 2 or 4 pa. Oo. Yung pancit canton, di ba? Di ba? Ngayon, tapos yung mga corned beef, malalaki na yung mabibili mo. Ganon. Diba? Dito, malalaki talaga yung corned beef. Talagang malaking Sa iba lang, kung sa iba, siguro na parang, ay, ang babaw naman ito. Pero sa akin, hindi. Malaking yun, parang achievement. Oo. Diba Sobrang sa laking atin, achievement. Ayun. Tapos any day, pwede ka mag-Jollibee. Diba? Correct. Yeah, sa Pilipinas, parang, lalo na ng bata pa tayo, parang wait lang. Sa Pilipinas, parang, nung ako, kahit nag-aaral ako ng college, hindi Hindi ka pa rin, hindi talaga ma-afford yung Jollibee. Hindi afford. Diba? Magkano lang ba ang 200 pesos? Ano? College ako ha? 100 pesos yon. Nandun pa yung pamasahe ko. Magkano yung pamasahe ko? From sa amin to bayan, 10 pesos. Tapos bayan to school, 20. So, magkano na yan? 60 na balikan. 40 pesos na lang yung pera ko. Doon pa ako kuha ng mga ulam ko. Tapos doon pa ako kuha ng mga pang Xerox. Yung mga kailangan ko sa school, ganun. So, kaya dumating ako sa point na nanirahan ako. Kasama ako ng best friend ko. Ayun, naka-survive naman. With flying colors. Yeah. Diba? Feeling. Kahit mahirap, dapat maano ko pa din, bida-bida ko pa din. Bida-bida pa, dapat main character energy pa. Huwag kang paapi. Kahit inaapi ka na, huwag kang papaapi. Ganon. Bukas luluhodin ang mga tala. Pag ganon. Bilog ang din ang mundo. mundo. Diba? Tapos ito, ano yung nakapagpabago sa character mo or sa perception mo bilang OFW? Mindset, kumbaga pa mindset. Yung kanina, yung difference talaga sa life eh. Diba yung mga small things na Tingin ko, mas naging matured. Parang mas naanohan na yung pagpapahalaga sa life. Tapos, di ba nga, sabi nga doon sa dati, sabi ng magulang, hindi basta-basta kinikita or nakahanap yung pera. So, ngayon nakikita mo na. Yung parang na-experience mo na
Okay, mahirap pala talagang humanap ng pera, hindi basta-basta, ganyan. Oo. Tapos pagdating sa mga ibang bagay, as in super matured, parang kailangan bawat yung mga decisions, sa decision making, kailangan talagang pag-isipan mo mabuti lahat ng ginagawa. Kasi syempre, one decision na mali, malaki yung magiging effect nun sa buhay mo. Yeah. So, yun. Parang True. mas naging matured Mm. pagdating sa buhay. Hindi na yung before na isigulaki. Parang, okay lang. May mahihingan naman ako, gano'n. Kahit parang hindi kaya, kaya hindi afford. Pero, syempre, magpo-provide pa din yung magulang for me, gano'n. So, ngayon, parang kailangan ko ng, sa trabaho, kailangan ko talagang mag-ayos ng, kasi syempre, Like, pag wala kang trabaho, hindi ka rin makakasurvive sa buhay mo. Kasi ngayong panahon, survival na lang talaga yung buhay. Pag wala ka talagang, income na maayos, wala kang trabaho maayos, hindi ka rin makaka-survive Pag sa hindi ka kung hindi talaga ka rin trabaho, marunong mag-isip ng kung paano makaka-survive. Ano ba, yung mga side side hustle, hustles. Hindi siya, kumbaga pa, hindi na enough yung isang work hindi lang. enough. Pwede naman siya actually, mabubuhay ka naman dun sa income na yun, Actually, lalo na oo, tayo. oo. Kasi, di ba, kung iisipin natin, mas malaki pa yung income natin sa tapos easy access lahat dito. Sobrang. Pero, mas ma-realize mo yung, kumbaga pa nagkaroon ka ng financial education Yeah. na dapat hindi ka lang mag-rely sa isang, which is, actually, yun nga dapat yung naituro sa atin ng COVID. Di ba? Kasi, Actually, tama. Oo. you never know, bukas baka. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Totoo, hindi mo talaga alam. Kasi minsan, halimbawa, sa mga trabaho, pwede kang kinabukasan, terminated ka na. Yeah. Wala ka ng trabaho. Pwedeng kinabukasan, bigla ka na lang na aksidente, namatay ka. Hindi mo alam, you never know. Wala kang basta Pero maganda din yung lesson yun, parang live in the moment. Kasi, live in the moment, tapos pero dapat may boundary pa din. May Yung- limitation. yung nesta ka sa kailangan mo mag-save at saka live in the moment. Diba? Hindi mo na alam kung alin yung mo. Yun. Yun naman. Diba? Live in the moment, kumain ng crab. Tapos hanggang sa Kumain sumakit ako kumain, tapos yung dinner pala namin crab. Yeah. Nagluto, diba? Sarap. Sarap. Crab and the shrimp. Tapos ito pa, ano Ginata. yung, like, sa tingin mo, culture shock sa'yo? Culture shock. Dito kasi, yung, di ba, wala ditong baboy. No pork in Kuwait, no alcohol. Bawal yung baboy. Yung alcohol, okay lang kasi hindi naman ako manginginom ng tunay, yung talagang manginginom. So, walang problema. Tapos, yung bawal kang, halimbawa, yung may mga, halimbawa, may mga shota-shota kayo, bawal yung mga holding hands, bawal yung mga dyan, yung public display of affection, bawal. Bawal dito. I'm not sure kung kasi may mga naman, may nakikita talaga din ako sa seaside na holding us everything, pero dapat kasal kayo. Oo, dapat may be safe. kayo, may papel kayo. Yeah. Kasi kung hindi, mamaya bigla kayo ma-checking. So, girl, may checking dito, girl. bawal. Oo, pag may jowa ka, hindi ka pwedeng Kahit kami dito. kasal na, hindi kami yung talagang super holding hand dito. Kahit may papel kami, hindi. Kasi syempre, pa din yun, kahit baga sabihin na, mamaya, pa din nila sa'yo na, bakit ganyan-ganyan? Alam yung ito yung Muslim country, gano'n. So, hindi pa rin masyadong, hindi pa rin namin pinapractice talaga sa sarili. Kaya nung one time na umuwi ako ng Pilipinas, yung first layover ko ng Manila, na yun lang ulit yung time na nakauwi ako ng Pilipinas. Nakikita ko, may nagaya ka pa. Ganyan sabi ko, oh my God, wala ganyan. Parang nakaka-awkward na, parang hindi mo na masyadong, feel na makakita ng mga ganun. Kasi nasanay ka na over the years ng pag-stay mo dito sa Kuwait, yung mga ganun. Wala talaga, wala. Wala ka makikita nag-holding hands dito. Tapos, ano pa bang culture shock? Walang nag-shorts. Bawal yung shorts, bawal yung sleeveless. Pwede naman yung pajama. Ako usually lagi pantalon, pajama. Ganun. Or halimbawa, kung gusto mo mag-dress, long dress talaga. Yung hindi kita yung mga legs mo, bawal. Yun, tapos, nung medyo may takot din konti.
Kasi di ba yung mga tao dito, yung mga lalaki, akala mo first time nakakita ng babae the whole year. Oh my God, As in, yeah. super akala mo first time. Yeah. Ate, basurahan ko. Huh? Oo, basurahan. Akala mo first time. Kahit na yung suot mo ay ganito, yung halimbawa, naka-jacket ka, Mm. naka-pants ka, or ano, yung taklob na yung katawan mo. Pero kung titingnan ka nila, akala mo, bad Nakahubad. ka. Mm. Kaya Parang parang ngayon na ano, nakakita ng as babae, in, no? Ang ganda. nagpa-process kami ng mga fingerprint medicals namin nung dati sa McDonald's. Mm. Shit, yung mga lalaki, grabe kung makatitig sa'yo. Akala mo, first time talagang sabi ko. Kaya nagtatago ako nun. Ako kasi, yung parang, maano lang ako, masalita ako, maano. Doon lang sa talagang comfortable na ako. Pero yung halimbawa sa iba na hindi. Tahimik lang talaga ako, as in. Ko, sobrang tahimik. Yun. Yun lang naman, so far yung parang culture shock na Oo nga, no, hindi na discuss yan. Kasi meron akong friend yung na-interview ko nga last time. Nasabi niya yung sa damit niya or yung mga character. Sa kanya naman yung character ng mga nandito. Or hindi naman character, yung personality pala. personality. Super strong yung mga personality. Oo. Oo, Pag hindi ka rin, yun, isa pa yun, kapag hindi ka rin masyadong, halimbawa, tahimik ka lang, talagang kakainin ka nila. Diba? Grabe, no? Hindi ka nila, kailangan, ka din, yung parang strong din yung personality mo na, hindi ka dapat papakita na api-apihan ka din. Yeah. Kasi dati ako ganon. Mm. Tapos may isa akong katrabaho, Mm. sabi niya, huwag kang magpakita na nag-iiyak ka. Huwag kang magpakita na kinakayan-kaya na kanila. Mas mataas yung posisyon mo sa kanila, ganon. Oo. Kaya huwag kang dapat ka din, tough ka din. Hindi ka yung kinakayan-kayanan lang nila. Yun. True. So, natuto ako doon hanggang sa lumalaban na din ako. Yeah, dapat na. Nakikipag-girgira na din ako sa mga kabayo. Kahit anong naman lahi din talaga dito. Strong talaga yung personality nila as in literally lalamunin ka talaga. Kung ako sa amin, sa namin, probinsya talaga ako. Marami akong mga friends na parang they see me as strong. Parang napaka-strong ng personality nitong babaeng to, ganyan. Dito talaga sa Kuwait, sinasabi ko sa'yo, Yung strong ang ka dami sa nila, Pinas. ang dami nila, Dapat mas strong ka pa dito. times 100, hindi lang 10. Kasi basta iba talaga yung ugali nila. Akala nila, pag halimbawa nagtrabaho ka lalo sa mga fast food, akala nila binayaran lahat nila ikaw, pati ikaw. True. Bumili lang sila ng isang chicken burger. Pero ang dapat ang serbisyo mo ay yung Fine dining. So, tsaka hindi yung binayaran mo. Yung halimbawa bumili lang sila ng worth 1 kg. So it's like 200 pesos. Pero ang binayaran ka na din yung pagkatao mo. Pwede ka nilang duro-duruin. Ganon may ibang ganun dito. Alam mo yun, Depende. rude. Kahit, actually, hindi lang naman yung mga taga dito at saka yung mga ibang lahi. Kahit mga Pinoy, akala mo kung sino sila. Diba? Damay-damay na to. Hindi, sa totoo lang. Damay-damay. Pero true naman. Kahit ang Sa ibang totoo lang. Pilipino. Yeah. True. Porket bumili lang sila, nag-McDonald's na sila dito sa Kuwait. Pwede na nilang ano-anuhin yung ibang akala mo kung sino na sila, nakabili lang sila ng chicken burger. Chicken burger. Diba? Hindi Success na yun. As in, super. Hindi kasi di ba meron naman tayong, syempre parang respect pa din natin doon sa Yeah. Nagtatrabaho lang naman yung tao. Pwede naman makisuyo, pwedeng mag-please, gano'n. Pero sila, akala mo talaga kung sino sila. Na akala mo, alam mo yun, parang mas matagal lang sila dito sa Kuwait, pero akala nila taga dito na sila, gano'n. Actually, hindi lang siya applicable sa mga fast food. Kahit sa work, alam mo yung minsan yung mga pioneer na. Yeah, oo, isa Which, pa yan. I think, hindi lang kasi dito yan nag-start, kahit sa Pilipinas, ganyan eh. Yung mga Parang pioneers, ugali na talaga ng mga Pinoy. Alam mo, So, mga kabayan, alam niyo na ha. hindi minsan kasi parang Slow down tayo konti. hindi kasi parang minsan nakala mo talaga kung sino. Parang magkakalahi naman tayo. Tayo na nga lang yung magkakababayan dito. Nasa hiram na lugar lang tayo. Kumbaga hindi naman talaga tayo
Hindi naman So, tayo may sino ari. ba magtutulungan? Tayo. Parang nagting yung ano ko dyan sa kababa. Yung dati kong flat. Parang nagting. Kasi Magkababayan tayo naman lang tayo naman din yung dito. magtutulungan. Bakit Mm. hindi pa ano? Kahit pa Oo. sabihin na pwede namang magsalita ng mahinahon or Mm. ano. Ganun, lalo. Pero yung Mm. iba talaga, akala mo kung sino. Alam mo, yan na yung may-ari ng Actually, ako, may pitik din talaga ako. Pag yung Mm. alam ko talaga na, yung, ako, halimbawa, kakain kami sa labas or something, na, okay, nag-please na ako, ganyan-ganyan. Pero yung pag-servisyo naman na ano, hindi talaga maayos. Pumipitik din talaga. Pipitikin ka talaga. Oo. Pero yung ano, nakiusap ka naman kasi na ano, nagsalita ka na maayos sa kanila. Mm. May mga thank you ka pa, ganyan. Pero sila, yung hindi talaga sila maayos. Yun naman talaga, Oo, kailangan matuto ka din. pipitik ka talaga. Hindi Oo. naman, ano, yun lang talaga yung ano doon, yung difference din. Mm. Dito, parang dapat matuto ka din talaga kasi dito ang luwapan. Lalaban ka din talaga. Talaga kasi Kasi ikaw lang din naman, sabi nga, ikaw lang yung pumuntang mag-isa dito. Eh di ikaw lang din talaga yung makikipaglaban for yourself. true. Period. Period. Feeling vlogger ang puti. Ano to? Mini podcast. Mini Mini podcast, podcast. yeah. Ano yan? Mini podcast. Very May mini. ano, may ano kami, may microphone. Panis. Ayan, diba? So, ito, last na, para hindi masyadong pressure. Yeah. Ano yung ma-advise mo sa mga nagbabalak na mag-abroad? Huwag na kayong mag-abroad. Promise. Ang ending, imbis na encourage. Discourage. Hindi, to be honest, hanggat may trabaho naman kayo na maayos sa Pilipinas, may maayos yung income nyo, nakakapag-provide kayo sa family nyo, may savings kayo, yung nakakapag-save kayo, hindi kailangan malaki yung savings, hindi yun yung ano talaga. Basta may savings kayo, may income kayo na maayos. Huwag na kayong ano ng Pilipinas. Mag-ano kayo ng business yun. Pero, kasi napakahirap talaga, mga besi. As in, super hirap. Yung mga, may dumadating ako sa point na talagang parang, yung homesick, iyak ka na lang, tulo na lang yung luha mo. Wala kang magawa kasi nandito ka sa malayo. Ganon. Tapos, as in, super hirap ng malayo sa family, ha? Kasi pag may sakit ka, sinong mag-aano sa'yo? Kaya nga, nag-asawa ako dito para may makakasama ako dito. Dito na din pala siya. Pero advantage naman yun sa pag-abroad. Malay mo sila hindi rin nila mahanap yung the one nila sa Pilipinas. Baka dito na sa abroad. Inshallah. Yeah. Ako nga, nandito ko nakita yung aking ano yun. So, yun. Tapos, as in, super hirap. Mahirap talaga. Pero, ang advantage is, dito ka talaga matututo ng tunay na buhay. Yung lumayo ka sa family mo. Lumayo ka dun sa comfort zone mo. Yun din naman yung isa kong natutunan na ano talaga. Na parang mas ano ko, parang, ay, hindi ko na naaano, parang mas naging matured na ako yung, minsan maaano mo na, ay, hindi na to si Shireen, hindi ganito yung parang, a new person. Hindi, tsaka yung yung mga lumalabas sa bibig, sa mga ano, yung parang, hindi na katulad, as in pang mature role na yung ano, ROLE. Hindi ko na alam kung paano ko ROLE, yun, hindi ko na masyadong iba na talaga yung mindset. Yun yung talaga, yun yung matututunan mo. Sa financial, pagdating naman sa financial, as in money-wise, maganda dito. Yeah. Kasi, kumbaga, yung sahod mo, halimbawa katulad nito, pag dumating ka doon sa yung first company mo, meron silang mga free accommodation, may free transportation, may free meals. So, yung sahod mo, buo mo siyang makukuha. So, parang, ay, ang sarap makakahawak ka ng ganito kalaking pera. Sa Pilipinas, hindi mo mahahawakan yun ng ganun ka. Yung hindi mo ma-feel yung sahod mo kasi pipita si electricity, si water bill, tapos meron ka pa mga insurance, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, mga ganon. Tapos, allowance mo pa. Rent, bahay mo pa sa, halimbawa kung nasa Manila ka, tapos probinsyana ka, so may rent ka ng house, ganon. So, madami, parang pitas-pitas na hanggang sa ka na lang,
mag-end up ka na lang na, halimbawa, 500 pesos na lang yung natira sa sahod mo, ganun. So, dito, hindi ka na magbabayad ng bahay, ng kuryente, ng tubig, Transport ng provided. transportation kasi provided na ng company. Yun lang yung yun lang yung advantage. Yun. Mm-mm. Kasi in maano naman Sa dati talaga. ba sa inyo may meal na din? Meron kami. Oo, meron So, din sa ano, amin before ang meal. bale, ang anuhin mo na lang, edi, depende na sa'yo kung paano ka magtitipid. Oo. Kung paano ka yung lifestyle mo, paano mo gagawin. Kasi ang ginagawa ko nun, grocery ako a month. Yung for a month ko, monthly talaga, pag kada sahod, okay, punta. May 20 KD or parang minsan 30 KD yung ano ko. Budget. Oo. Before, nitong pahuli na yon. Pero nung una-una, siguro mga 15, 20 yon. Hati-hati pa. Tapos magtitira lang ako ng cash ko na mga 20 KD. Kasi syempre, kailangan may pocket money ka pa din. Baka magkabiglaan. So, tapos may pang-recharge mo sa internet, 5 dinar. Tapos the rest, hulog na sa family. Pero kung iisipin mo, pocket money na 20 KD, i-convert mo yun in peso, mga nasa 3.5 din, di ba? Oo, 3 Halos plus 3 na to rin 4K yun. sa Pilipinas, kung ano kayong parang hindi ka makakapagtabi ng 3 to 5, lalo Yeah. na pag entry level pa, di ba? Yun na yung Tsaka hindi minsan, parang maano mo na din, pag nandito ka, halimbawa, mag-convert ka, sabihin mo, ay, ganito lang to sa napakamura naman pala nito sa Pilipinas, ganun, pero parang ganun, may mga ngayon ko palang nasasabi na ganun, mas mura pala to sa Pilipinas. Kaya minsan pag may layover ako, asahan mo ang aking maleta. Puno yan ng mga kung ano-ano. Doon talaga ako nag-grocery. Hindi ako nag-aano sa Sige lang. Hindi ako nag-grocery kahit sa ibang bansa. Pero sa Manila, yun. Kahit sa Bangkok, hindi ako nag-grocery. Wala naman ako mabili doon. Hindi ko gusto yung mga pagkain nila doon. Yun. Yun yung advice niya sa mga... Huwag na kayo Actually, yun yung sabi ko doon sa kapatid ko, ha. Gusto niya mag-abroad. Pero ang sabi ko talaga sa kanya, maayos na naman yung work mo. Yeah, kung maayos Kumikita talaga, ka naman dyan. Kasi pagpunta mo, mag-start ka, ganito. Actually, yun naman talaga. Kumbaga, mga start mo lang yan. Doon ka talaga mag-start sa maliit, sa mababa. Pero, like, pagdating ng panahon, tataas din naman. Pero, syempre, pag kaya mo naman dyan makasustain ng buhay mo at saka yung, okay na yan. Hindi naman ngayon pabonggahan ng buhay. True. Pasayahan naman yan. Nasa sayo. Pero isa din sa advantage ng pag-abroad siguro access, travel, kung gusto mag-travel. Pero kung kaya mo naman from the Philippines na mag-travel, oo. na, diba, no? Pag na mag-abroad. Pag nasa Pilipinas ka tapos kaya mo naman mag-travel, kaya naman naman. Kung mag-abroad, bakit mag-abroad ka? Mahirap dito, iiyak ka lagi. Lalo na pag mahina yung loob mo. Kailangan malakas ang loob mo. Grabe yung hugot mo. Grabe yung mga hugot ko, no? Hindi, totoo lang yun. Kailangan malakas yung loob mo. Pag hindi ka malakas ang loob, ay, masalama. Back to Philippines ka. May mga ganon, may mga kilala akong ganon. Mga batchmate ko, parang hindi nila kinaya yung homesick, pressure sa trabaho. At dito, pag nandito ka, pag kailangan mo magtrabaho ka talaga, hindi ka pwedeng pa-absent. Hindi ka pwedeng sick leave na sick leave. Matatanggal ka sa trabaho. Feeling ko hindi lang talaga din pressure sa work eh. Kasi ang work naman sa Philippines dito, halos same lang din. Kung iisipin mo yung environment talaga. Pressure sa environment. Pinakamalaking impact talaga yung mga tao. Grabe. Kasi ang strong nga nila. At saka hindi ate, kasi kung halimbawa dito ako mag-work, syempre kailangan mo talaga pumasok sa trabaho kahit masama na yung pakiramdam mo. Pero sa Pilipinas, palibhasa, nandun yung family natin, may magko-comfort sa atin. So, minsan, halimbawa, parang nadidisregard na lang natin, okay, kaliwali ang mga trabaho. Kailangan magpahinga, kailangan ganun. Kung matanggalan ng trabaho, so it's okay, ganun. Ganun lang yung Dito talaga magiging independent. Dito kasi, kailangan mo matuto maging independent. Kasi, syempre, ikaw yung maglalaban ng damit mo, ikaw yung luto ng pagkain mo. Lahat.
Kahit may Kumbaga, sakit ka, kailangan mong bumangon para magka-energy ka, para kumain ka. Depende na lang kung yung may mga nakilala ka na agad na mga kaibigan mo na talagang maaasahan mo. Pero syempre, meron din silang life na kanila, may trabaho din yung mga yan. So, hindi talaga every time. Andiyan sila for you. Like yung mga naranasan ko before na nagkasakit ako. Grabe yun. Ako lang mag-isa. Buti nga lang mabait yung mga nandun sa kasama ko sa flat. Nilulutuan nila ako. Ganon. Dinadalo ako ng mga kaibigan ko na mga nasa kasama ko sa store. Yung pag yung store manager mo, mabait din. O dadala ka ng prubutas, mga ganon. Yung parang, okay lang, sige, magpahinga ka muna dyan. Huwag ka muna magpaka-isip about sa trabaho, ganyan. So, gagawin nilang paraan na nakasiklib ka. Kahit nakasiklib, di bayad pa din. Ganon. Depende. Depende sa'yo. Kung hindi ka naman nga. Kung ano. Yun. So, yun lang naman. Wala na akong tanong. Ano ba? Mag-spontaneous na lang ba? Meron kang, meron kang gusto mong i-share. I-share for what? Hindi naman kasi ka-share yung buhay ko. Charis. Hindi kasi ako talaga yung pumunta lang dito wala lang. Parang, alam mo yun ate, yung gusto mong mag-work, dati nung nasa Pilipinas ako. Gusto ko talaga ng magkaroon ng trabaho. Gusto ko ng magkaroon ako ng maayos na sahod para makatulong sa family, gano'n. Talagang pero ayoko talaga magturo, my God. Hindi naman sa inaano ko yung as in, dati, na-experience ko na. So, okay na ako doon. Na-experience ko na yung magturo. Parang 1 year din ako nagturo. 1 school year. Nagturo ako sa public. So, parang hindi ko, nahihirapan ako. Hindi ko, siguro parang hindi talaga para sa akin yung Hindi mo pagtuturo. talaga mahal din. Hindi naman siguro sa hindi mahal ang trabaho. Marami namang nagtatrabaho na hindi din nila gusto. Pero Parang mas mahirap pag, pag yung ikaw mismo mabigat na para Oo, sa yung diba? as in talagang, The stress. God. super, parang ang drama-drama ko noon. Na parang, inano ko talaga yung kailangan nyo na ako palpiliin. Ako naman yung pipili sa sarili ko. May ganun ako. Hindi, may ganun ako yung parang ako naman talaga, ako naman ang sabi ko na pagbigyan ko na kayo sa gusto nyo. Mag-education ako, trihapos ko. Ayoko mag-teacher, pinagbigyan ko kayo nagturo ako. So ngayon, ayoko na, napapagod na ako, ayoko na magturo, ayoko na. Pero siguro naman this time, nag-ano naman na sila, na change na din siguro yung mind. Ngayon, oo. Kasi, Nakita nila na, ay, mas better. Alam mo yun. Oo, ngayon talaga ate. Hindi na, simula na nag-abroad ako yun. Parang, inano na din talaga nila na, okay, sige, kung saan ka masaya, go. Yun. Pero talaga nung una, gusto talaga nila ako actually magturo. Kasi kaso hindi ako nakakapasa na sa board exam. So, parang nalulusob na ako yung mga kaibigan ko. Nagtuturo na sila sa public. Tapos, mga pasado na, mga gano'n. Magaganda na yung nila, trabaho talaga as in, na sila, stable na yung job nila. Tapos ako wala. Hindi ako nag-start ako nun sa SM. Yun yung first after kong graduate. SM. Tapos, nagturo ako sa tutorial. Oo. Tapos, yun nga, umuwi ulit ako ng Mindoro. To teach naman sa public. Tapos, bumalik ako para hanap, as in, yung parang na ako, desperada na ako nung time na yon 2019. Super desperada na ako nun kasi gustong-gusto kong magkatrabaho. Tapos, parang, alam mo yun, kahit graduate ka, minsan parang ang hirap pa din. As in, super, True, ang hirap. Kahit ako. kahit graduate ka, ang hirap maghanap ng trabaho. Alam mo, parang isa din yun sa, dati sinasabi ko, I don't have regrets. Pero ngayon, nung nag-abroad na ako, parang feeling ko I have regrets. Na sa, tawag nito, regrets sa kurso na kinuha ko, I could say. Kasi, pwede pa lang like 4 years sana ako business, ganyan, or kasi, Ano ba course mo? engineering. Ilang years? 5 5 years. So, Ah, like, okay. alam mo yun, parang, pero I appreciate naman the lessons and everything na ko dun sa profession na yun. Pero,
regret siya for me in a sense na pwede pa lang 4 years na Pero lang ako. na-waste mo yung 1 year mo. Yeah, feeling ko I wasted time. Ganon, parang I wasted time for that profession. Pero ano pa din ako, hindi ako, advocate talaga ako na mag-aral talaga. Get your diploma. 'Di ba? Kasi naging trend yan sa Facebook eh. Diploma or ano yun? Basta may Wala. ganon, parang naging na hindi daw importante ang diploma. Parang, Ako naman sa course ko, wala akong regret. ako sa mga Kasi iniisip ko, mas gusto ko pala dapat nasa marketing, ganun. Kasi Mm. ganun yung field ko eh, marketing and sales. kasi So, ate, ang pagdating sa, pag ang course mo ay education, anything, any work, pwede ka. Mm. Pwede ka mag-police, pwede ka Oo. mag-fire, Mm. fireman, firewoman. Mm. Basta kahit anong-ano. Mm. Sa, ba, BJMP, Mm. mga ganyan. Tapos pwede ka sa call center, pwede ka. Mm. Kahit anong trabaho, pwede mo pasukin. So, Mm. at saka hindi, ang isa pa lang hindi porket halimbawa tapos ka ng education Mm. or tourism. Hindi masamang mag-start ka sa mababang or sa kung anong trabaho. Halimbawa, katulad ng, hindi ko naman sinasabi na mababa yung pagtatrabaho sa mga fast food chains. So, hindi. Decent pa din naman yan. May Oo, dignity trabaho pa din yung yun, work. guys. Hindi yun, bastang trabaho lang. Guys, hindi nyo alam kung paano trabaho sa mga sa mga fast food. My God, napakahirap. As True. in, napakapagod. So, hindi yun basta lang. So, yun. Hindi mo pwedeng, parang hindi, sa panahon ngayon, at hindi mo pwedeng, ay, graduate ako ng ganitong kurso, kailangan Ganun dito ko ako din. sa field na to, Yeah. Hindi. Kasi, halimbawa, magiging stepping stone mo din yun. Mm. Like, halimbawa, sa una, tsaga-tsaga lang, dun ka muna sa trabaho na yun, tapos, pag halimbawa, nakakita ka na ng yun talagang related sa tinapos mo, pwede ka namang mag-step up. Yeah. Ganon. True. Kasi yung iba kasi, parang, nahihinaan na sila ng loob na, ay, parang, hopeless na sila na, wala akong trabaho na, makita. Parang, hindi ako makapag-apply dito sa certain, na to, job position na to na kailangan ko. Kasi, graduate ako nitong gantong kurso, dapat dito lang ako. Hindi din talaga siya eh. No? Hindi. Yeah. Don't Iba. think like that. Iba, hindi talaga. Kasi yung iba, ganun yung maraming mindset. possibilities. Ganun yung mindset ng iba. Yung parang, kailangan dito lang ako. Dito yung trabaho ko. Ganito yung magiging trabaho ko. Yung iba, fortunate sila. Halimbawa, yung mga engineer, or mga police, Oo, parang, na parang, okay, ang course nila is criminology. Pag-graduate nila, police talaga. naging police talaga sila. Merong criminology na nag-start as security guard. Oh, Yeah. yung pagiging security guard, training mo yun. Training ground mo yun sa pagiging police. Hindi, pag mag-ano ka doon, ka ng experience, mag-gain ka ng experience. Mga 2 to 3 years ka na security guard. Pag nandun ka na sa police, meron ka ng mga, kung ano mga napasahan mo ng exams or na pwede ka makapasok sa public. Magiging police ka din soon. Ganun yung ko. Pero isa din yun sa na-realize ko all throughout the years. Tara, ganon. Hindi siya po ito kasama. Yun yung na-realize ko na possible na magbago yung gusto mo in life. Kaya minsan yung profession, alam mo, lalo na pag wala kayong masyadong resources na pang college. Kasi, Yes, true. mahal, di ba? Though ako public As in, school naman super. ako, state U, hindi naman ganun ka mahal yung namin before. Pero kung wag masyadong, unless, ako this is only my opinion, parang I speak for myself. Hindi ko to disclaimer. Parang kung hindi naman ang habol mo na profession is doctor, lawyer, yung mga talaga na kailangan ng intensive na pag-aaral, na kailangan ng years, Google and everything. Mas better na ka na lang, kumuha ka ng kurso na light. Yeah. Para aside sa ma-enjoy mo yung college life mo, possible din kasi na magbago yung gusto mo after mong graduate or pag naka-experience ka na ng 1 to 2 years na trabaho, magbabago yung isip mo. Yeah. Hindi mo magagamit. Kaya siguro naging alam mo yung naging clash siya sa social media na hindi importante ang diploma or anything. Yeah.
I feel na yun yung Diskarte or diploma. Oo, ayun, diskarte or diploma. Parang feeling ko yun yung dahilan ng bakit nag-clash siya. Kasi yung iba, diskarte lang talaga, ganyan. Yung diploma, hindi ano. Actually, talaga kailangan mo yung diploma eh. Kailangan mo yung mo talaga diploma. yung diploma. At saka, yun yung bagay na hindi mananakaw sa'yo, na you know na meron ka. Alam mo yun? Kumbaga, sabi nga ng mga magulang natin, yun lang yung maipapamana ko sa inyo. Yeah, oo. Na hindi mananakaw ng iba. Mhm. Kumbaga, mga lupa, nakukuha yan. Oo, true. Yung diploma, hindi. Nasa iyo yan. O kahit mapunit pa yung diploma, you know, May, sa'yo, by heart. by heart na, kasi pinaghirapan mo, ganyan. Oo. Though hindi naman lahat din talaga kayang ma-afford na mag-graduate, alam mo yun, kasi dahil Totoo. din walang resources, kaya importante yung diskarte. Di ba, parang na ganun. Pero yung sa akin lang, for me, yung diploma, possible kasi, bakit hindi na siya nagiging importante? Kasi possible na may changes sa Mm-mm. gusto mo. Di ba? Pero Tingnan mo. doesn't mean hindi kailangan. Hindi talaga sa hindi kailangan. As kailangan pa din yun kasi Kailangan one of siya. the requirements talaga Yep. yun. Actually, ng Mhm. most of the company. Kahit saan ka pumunta. Lalo na Pero, promotion. oo. Pagdating sa promotion, kahit nasa ibang bansa ka, mas malaki yung advantage na may diploma ka. Kasi syempre, inaano nila na, okay, eto may 4 years grad, so ganyan, may diploma Educated. ka na. So, yun. Tingnan mo ako. Education yung ano ko. Pero anong trabaho ko ngayon? Nasa airline industry ako. So, parang hindi mo maano yun, di ba? Kung sa Pilipinas, as in, super layo nun. Education to tourism or ano ganun. So, sobrang layo. Dati, oo, pinangarap ko yun. Kaso, syempre, alam ko sa sarili ko at alam ko sa capacity ng family ko na hindi ako kaya pag-aralin ng ganun. Kasi, magkano ba ang tourism sa Pilipinas? Mahal. Diba? Oo, mahal, As in, no? super mahal. Tapos halos parang mga private. Oo, mostly is private. University is mga ganun. So, talagang hindi afford. So, yun. Talagang, kapaan lang. Hindi pwedeng, parang, hindi mo pwedeng ipilit kung wala naman talaga. Huwag mong ipilit yung sarili mo. Kasi, mahirap na parang, parang, okay, in public, ganito ka, bongga. Tapos, in private pala, or yung pag, mo, may mga, ka na, yung hindi mo na talaga ma-sustain, hindi mo talaga afford. Actually, gano'n. Hindi na ma-afford, oo. Kaya kung kaya naman na yung hindi masyadong mabigat na kurso, basta maka-ano ka lang talaga, maka-surpass ka. Actually, yung, hindi naman sa inaano ko yung education. Pero ano talaga yun, one of the, hindi naman siya pero yun talaga yung isa sa pinakamura. Pinakamurang kurso. Ito pa, ako din na ano ko, kung kaya mo naman mag-state university, utilize the state university. Ayun, yung Hindi mga yun sa mga school din. Yung mga pinrovide ng government sa Philippines, mga state university, kung kaya mo namang makapasok, alam mo yun pa sa, go ahead. Hindi yun sa mga school. Yeah, I advocate utilize yung state university. Hindi mo kailangan talaga ng private, hindi mo kailangan mag-international school. Lalo na pag hindi talaga afford. Alam mo yun? Huwag mong ipilit. Sa sarili mo. Kasi hindi naman talaga para sa'yo. Kasi pag para sa'yo, para sa'yo. True. Kasi dito hindi tinitignan yung school eh. Diploma mo lang talaga. They don't care. Kung nasa ibang bansa ka lang. Unless lang dito, kung doktor ka, engineer ka, yung mga big time na skills, hindi na. Pero sa Pilipinas lang talaga meron ng mga yung tinitingnan kung saan ka nag-aaral. True. Tsaka wala din akong nakita ditong doktor sa, let's say, doktor sa Pilipinas, magiging doktor dito. Hindi siya ganun ka, like, trend or in. Kasi yung mga doktor dito, kasi yung mga naano ko sa work, kasi nasa medical sector pala ako ngayon. Yung mga na-encounter kong doktor, pag nakita mo talaga yung mga resume, kasi nga may mga conference na, di ba, may upcoming kaming conference, may mga naka-line up na mga speakers, tapos sino yung mga doctors na attend, tapos yung mga doctors din talaga dito sa Kuwait. Sabi ko sa'yo, nag-master sa London, nag-doctorate sa Philadelphia, US, ganun. Ang mga, kasi ang mga, big time. Lalo na yung mga nandito sa mga Kuwait. Mga talaga sila nag-aaral sila.
Europe. Mostly ngayon, yung mga tao dito, nag-aaral na sila sa ibang bansa. Europe, yeah. Hindi lang sila nagstay dito sa Kuwait. Yeah. Talagang aral sila. Halos lahat. Switzerland, mga As ganun, no? in, sa Europe. Germany. Europe, Wala. US. Yan yung mga pinag-aaralan nila. Meron mga ganun. Kasi nga, parang siguro hindi enough yung, ewan ko kung Medical ano. knowledge, yung knowledge. Baka iba yung ano nila dito. Yung medical knowledge nila dito, iba. So, ganun. Yun lang naman. Yeah, So far. Ano pa ba? diba? Umabot na tayo sa discard o diploma. Discard or Ano diploma. ba? 50? Umabot tayo, sige. Hindi, Pabuti meron natin talaga. ng 1 hour. Ilang minutes na? 55. O, ang bilis naman. Oh, hindi ko na Mga alam. madaldal eh. Mga madaldal. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito. Parang first time ko. Ngayon, di ba? Tinatry ko siya, pero parang ano ako na, nako-conscious ako. Conscious Kasi pag ka. inaano ko siya, pag halimbawa nagsasalita ako, hindi ko na alam kung ano yung mga sabihin. Siguro ngayon magkakaroon na ako ng lakas ng loob. Abangan nyo din siya sa mga, Hindi, meron akong mga ano, yung mga reels lang, yung mga ano ko sa TikTok. Yun lang yung mga ilink ko ginagawa ko. dito yung ano. Yun lang yung mga Social media. ginagawa ko. Parang ano lang, travel vlogs. Diba? Travel vlogs. Hindi, masaya kasi ano, nahihiya kasi ako mag-video na ganyan. Basta may bibilhin ako. Baka ma-conscious yung mga netizens. Yung mga citizens pala kasi, ano, diba? Nakakaano kasi, Ayun. nakakahiya din. As in, super mahihain talaga ako. Mahiya! Mahihain pa yan sa 50 minutes natin na pag ano, mahihain pa yan. Sobrang ano, iyak-hiya pa yan. Hiya pa yan. Mahihain talaga ako, guys. Hindi ko na to i-edit. Diretso ko na to upload. Ano? Huwag na kang edit. As in, super raw? Raw lang. Kasi, girl, 50 minutes plus. So, mag 1 hour na tayo. Ang haba niyan, Cut. Ang dami Kaya mong to mas i-edit. raw, diba? Matagal lang upload yan. Matagal, 3 hours siguro. Kasi yung sa isa kong friend, 40 minutes something, halos 3 hours bago na-upload naman. Ang tagal. Malakas Dapat na i-edit mo yan. Tanggalin mo na to, ikat mo na to. Itong Sige, ano na to. Pero hindi Hindi na ano.